Magandang hapon po sa ating lahat. May nag-text po sa akin, no? Si Jan Paul at sa level po ang dadating na kagaba namin sa anniversary. 11. Oh, 11. So, kung gusto nyo pakainin yung 11 sa Sabado, welcome yan. Sabado ng umaga, dito na po sila. At yung mga special numbers natin, iangat po natin isa pang level, no? To the next level na tayo. Special numbers natin, wala na muna sa songbook. Pwede ba yun? Wala naman sa songbook. So magtatanong na kayo ngayon. Saan kayo makakakuha ng wala sa songkit? O sa video okay, wala lang doon, ano? Baka lumabas rin trust, ito sa internet, meron din. Di ba may nag-download ng mga... Marami. Marami yan. Christian song. Basta, ibiliin din natin. Yung hindi naman masyadong contemporary ang mga beats niya. Di ba yung mga beat natin eh. Hindi, wala sa kulturo kasi nasimbahan natin yung medyo rugged ang beat eh. Sa atin, kahit lively, hindi naman yan rugged. So, maging ano lang tayo, medyo juicy. Kasi masyap naman yung church, ano? So, siguro, yan na natin. Iyan nyo muna rin sa akin kung napili nyo. Kung kakayanin ko naman ito, okay lang nun. Yung brad, ano yun eh. Gary Valenciano, no? Shout for joy. Baka may sumayaw dito. So, doon naman po tayo kukuha kahit saan, wag lang sa songbook. Pwede sa songbook pero hindi yung regular songbooks natin. Kasi kapag parating dyan na, parang kung nasa congregational training na tayo eh. Iyan naman natin. Kumbaga, to the next level na tayo. Sige po, meron po tayong practice mamaya. Mga women na lang po ang mag-practice mamaya, mga women's group. Buhay ng panahon, no? Nag-letter din po ng special ako ng ating mga iyan. So I will practice you after service this afternoon. Maganda po ang ating scripture reading ngayong hapon, no? Matthew 24. Ito ang Matthew 24. Ito yung mga magaganap sa bago mag-rapture. Magaganap during the rapture. At yung mga magaganap bago mag-close yung hindi ba na during the rapture, kundi during Revelation. Saka yung mga magaganap bago matapos ang Revelation. No? So maganda po na may knowledge din tayo dito sa mga future events. No? Sabi sa Book of Revelation, blessed are they that readeth the book of this prophecy. So may blessing po sa pag-aaral dito mga end-time events. Hindi naman ito nasulat na para ano man lang yan, ano? Para magka-idea tayo kung ano mga nangyayari sa future. Although I must admit na hindi ako ganun ka well-versed when it comes to end-time events. Pero hindi man po yan excuse na hindi natin bigyan ng panahon o atensyon na pagka-aaral tungkol dyan. So, we do not shun to study everything that is recorded in the Bible. Okay, Matthew 24. Basahin po natin responsibly. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, So ye answer all these things, verily I say unto you, there shall be left and one stone upon another, that shall not be broken. So, yung sinabi ng Panginoon na, kasi sabi ng mga lagar, Lord, tingnan niyo po itong temple. Ang gaganda ng mga bato na ginamit dito sa templo. At accurate yung mga sinasabi ng disciples na yun. Kasi kung aralin ninyo yung pagka-construct dyan sa third na yan eh. Yung una, Temple of Solomon. The second was constructed by Zerubbabel. Itong kinukwento ng mga alagad na, Lord, ang ganda nitong temple, ganda yung mga bato. Pangatlo na yan.
And that was constructed by a great builder, architect, builder, and administrator at the same time, King, si Herod. Si King Herod, magaling na ito, na architect. At magaling din siyang administrator, nga lang, nasobrahan ang kanyang pagka-diktador, no? Herodes, hindi talaga siya udugong Budyo. Siya po'y Edomite, ang tansya ni Esau. Pero itinalaga siya na maging hari sa Israel, no? Baga puppet king, ano? At siya ng emperor. Okay? So it was King Herod na who constructed the third temple. Okay? At kung aralin po natin itong temple na ito, based on the historical facts, ano, and archaeological findings, malalaki yung mga bato na ito, no? Meron po mga bato na tumitimbang ng kung ilang tonelada, ano? Ilang tonelada yan. So, matinding grabing leadership, ano, at ability ang kinakailangan niya, at technical knowledge kung paano mo magagawa yan. Pero mo, parang ano yun, mas malaki pa sa bato na ginamit sa Pyramid of Egypt. Sabi nga, yung Pyramid of Egypt, yung mga, walang semento yan eh. Pinagpatong-patong lang na bato yan eh. Hindi ginamitan ng mortar yan, hindi ginamitan ng mga, ano ba yung mga line. Wala yan. Ano? Pero, kapag isiksik mo yung papel, doon sa mga bagitan, hindi makakasiksik ang papel. Ganon ka, hindi ang kanilang mga pamamaraan ng araw. Ano? So ito mga ginamit sa Temple of Herod, ganon din ang lalaking mga batong ginamit. Mga kung ilang tonelada yan. Ang wonder dyan wala naman sila mga heavy trucks. Mga hydraulic noon, ano? Mga, ewan. Basta, ang ano nila, magaling sila pagdating sa mechanical. Ano? Kaya sabi ng mga Lord, look at this temple. Look at these stones that were used. Saan pa nang galing yan at tinibag at nilagari, hinakot, papunta rito. Nasagot ng Panginoon darating ang panahon, walang isang bato na matitira dyan na magkapatong. Tanong ko sa inyo, kailan na-fulfill yan? O mag-fulfill pa ba yan o na-fulfill na? Yung magigiba ang templo at walang matitirang bato na magkapatong, na-fulfill na o hindi pa? Tapos na ho yun. So, kailangan halataan ninyo, no? Ma-discern ninyo kung kailan natupad o matutupad na ba ang mga sinasabi dyan. Kasi mga nag-overlap to itong Matthew 24, yung overlapping dyan May kinukwento ang Panginoon na bilang sagot dun sa tanong sa present, pero sagot ng Panginoon, sagot ng pang-future na. So, may mga overlapping. So, itong temple na magigiba at walang matitira magkapato, it was fulfilled in AD 70. Yung 10th Legion ni General Titus, pinalibutan nila yung buong syudad ng Jerusalem. In under 6 niya yan, after 6 months, bumim up yan, bumigay ang city dahil walang makain sa loob ng 6 months. Binantayan lahat ng mga entries, lahat ng exit, binantayan yan. After 6 months, naubos yung pagkain sa loob. Unti-unting tumakas yung mga tao, nahuli rin. Ang pinakahuling sumuko, yung mga nagtago sa Masada. Ano pa rin yun? Sa rest house pa rin ni Herodes yun. Sa Masada, no? 900 na zealots ang nagpakamatay. Hindi sumuko. Sabi nila, mas mabuti pa yung mamatay sa magpaalipin ng buhay sa mga foreigners. So, 900 lahat yan, nag-suicide yan. Ang natira lang 3, isang bata, tsaka isang matanda, 2 bata na nagtago. All of them committed suicide. No? Pinatay ng 10, iba, pinatay ng 10, nagpalago ng tao, sino papatay sa siya, sumatitira isa, magsusuicide. Kaya pagpasok ng mga Roman soldiers, wala na silang ladat ng buhay. Maliban dun sa 3 nagtago. No? Pero dahil pagkain, hindi sila nagpakamatay dahil hopeless. Hindi sila nagpakamatay dahil wala silang kaya ng lumaban. Hindi. Ibibigay ang mensahe na mas mabuting mamatay kaysa manatiling buhay na alipin ng mga foreigners. So, historic yun. Talaga nangyari yan. No? So, next verse. Verse 3.
And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Jesus answered and said to them, Take care that no one deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but it is not yet. So, darating yung mga digmaan at mga alingaw-ngaw na digmaan. Mga rumor, di ba? May rumor, mga bali-balita na magkakaroon digmaan. So, since the Lord declared this, ang dami ng mga wars na naganap di ba? Ang dami na nangyari. Ottoman Empire, yung mga blusog nila, Genghis Khan, ang dami ng gera nangyari. Yung pag-atake ng mga French, di ba? Sa Europe. Okay? First World War, sabi na Second World War, sabi ng Panginoon, these things will come, but the end is not yet. Nakakanin lang ko yan, pero makasign yan na papalapit na pagdating ng Panginoon. No? So, ngayong modern times, meron pa rin, di ba? Tapos lang ng 1991, yung Gulf War, sinundan ng Balkan War. Afghanistan, Balkan. Ano? Oh, yeah. And then, yung sa Iraq. Yung Cold War sa between Russia and Cold War. So, medyo, medyo late na rin yan eh. Dito na yan eh, no? China pala sa Georgia. Ngayon, Georgia. So, mga wars and rumors. Sabi ng Panginoon, these things will come, but the end is not yet. Pero ilan yan sa mga signs of the coming of our Lord Jesus Christ. Verse 7, For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Yan, di ba? Famine, sa Somalia, sa North Korea, mga pestilences, earthquakes, di ba? Lagi niyo earthquakes ngayon. 9. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And many false prophets shall rise and shall deceive many. But he that shall endure unto the end, same shall be saved. When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So, kailan na po yung beginning of Great Tribulation? When the abomination of desolation. So, middle yan ng 7 years. So, sa 7 years, pag dinivide mo yan sa dalawang 3.5. So, yung abomination, kaya magsisimula yan dito sa middle. Kasi sa 7 years tribulation, although tinatawag yan na 7 years tribulation, ang pinakamahirap na parte niya, yung kalahati. Yung unang kalahati, there was relative peace. Merong kapayapaan at makikipag-peace agreement ang anti-Christ with the nation of Israel. Pero sabi ng Bible, at the middle of the week, he shall break the agreement, he shall break the covenant. Nasa Daniel chapter 9 yan, at the middle of the week, he will break the covenant. Kakalas siya sa agreement. At ipuput up niya yung kanyang image doon sa altar, sa temple.
Kaya mga Israelites, matagal lang na-cure sa idolatry. Since since yung Babylonian captivity, di ba, na-cure na sila sa idolatry. Kumbaga, dalang-dala na, sobrang ng pagkadala nila. Hindi na sila uulit sa idolatry. Kaya pag iset up ng Antichrist, yung kanyang image dito sa temple, sabi lang, hindi kami kasama niya, hindi ko pwede yan. So, doon niya ngayon, ibubuga yung kanyang galit, ang kanyang persecution. Kung maalala niyo sa Revelation, yung dragon na hinahabol yung babae na silang sa sanggol, meron kanyang senado sa Revelation eh. Hinahabol ng dragon yung babae na nagsilang sa sanggol. Pero itinago yung babae, itinago. At ang sanggol tinutukoy ang Panginoon Jesus. Ang dragon niya ay yung Antikristo. Kailan magiging malupit ang Antikristo sa Israel? Dito yan sa middle. Sisimula yan dito sa middle. Nasabi ng Bible, such tribulation na hindi pa naganap sa lupa at hindi na ulit mangyayari pa. Meron pong story na may umulan ng yelo na ganyang kalaki Punod ko sa TV, ganyang kalaking yelo ang bumabagsak. Sa Pilipinas, nangyayari din, pero Jolen lang. Minsan, balik ko sa Jolen Nangyari na rin sa Pilipinas yan Sa bahay. Pumatak sa kamay ko, pero maya-maya, dasaw na. Sa ibang bansa, ganyang kalaking yelo. Alam niyo ba sa tribulation? 50 kilos na hail. Huwag tama ka, hindi ka mabubuhay dyan. Pisa ka na. 50 kilos na yelo. Kaya sabi ng Bible, hindi pa nangyari kasi wala naman yung yelo ng araw Nung panahon ni Moises sa Egypt, di ba? Nagkamatay mga hayop dahil sa ng yelo. At 10 plagues. Pero iba to, hindi pa to nangyari. At hindi na ulit, mauulit. Kaya sabi, pag-pray nyo na, hindi kayo abutin ng Sabat. Okay, verse 23. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or them, believe it not. Behold, I have told you before. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Ano yan? Yung sign na yan? Sign ba yan ng rapture? Yes or no? Yes. So, isipin nyo maigi, immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened. Tsaka lang magdarating si Christ sa rapture pagka dumilim na yung langit. Kaya sabi ko sa inyo, careful. Yung pinapakitang sign dyan, ito na yan. Nasa phase 2 ka na. Phase 2. Yung phase 1, assume na tapos na. Naganap na. So yung sinasabi niya na immediately after tribulation, mga ilang araw matapos ang tribulation, 7 years tribulation, makikita na yung mga signs. Ano yung mga signs na kakaiba yung langit, didilim. Hindi kagaya ng hindi yung liwanag niya, malayo-malayo sa liwanag sa tribulation. Pagka, madilim. Ano ba? Yung moon. Yung managit siya, di ba? The moon. The moon shall not give her light. The stars shall fall from heaven. And the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Yan na yun. Ang tawag dun sa part 2 na yan, sa phrase 2 is Revelation. Yung part 1, tinatawag na rapture. Yan yung rapture. Yan yung tinatawag na pag-agaw. Pero yung pangalawang bahagi ng second coming,
revelation. Kasi marireveal sa mga tao kung sino talaga yung Messiah. Kasi up to now, duda sila na si Kristo yung Messiah eh. Pero sa part 2 ng second coming, hindi na sila magdududa. Kasi mag-a-appear sa kanilang Panginoon ng visible. Doon sa rapture, hindi pa naman tuloy ang pagbawa ng Panginoon sa lupa eh, di ba? Sa rapture, hanggang saan lang ang Panginoon? Hanggang ere lang, hanggang ulap lang. Pero sa Revelation, hindi, ibang istorya na. Bababa na siya sa lupa at lulok-lok pa sa trono sa Israel. 1,000 years siyang lulok-lok, mamamahala sa buong lupa. Verse 31, And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. So, kung ano naman kayo makakuse, yung sasabi niya pa niya, itong henerasyon na ito, yung henerasyon na yun. Pero tinutuko niya na magyayari, yung destruction of Jerusalem. Yung destruction of Jerusalem, hindi yung second coming, kasi second coming, thousands of years pa eh. So, itong henerasyon na ito, ay mag-fulfill ito mga sinasabi ko. Sinasabi niyang mag-fulfill sa sinabi niya yung destruction of Jerusalem. Kasi nga, AD 70 lang yun eh. Tanong pa nila yun, 87. So, overlapping ang mga sagot ng Panginoon. 35, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But as the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. So, ano itong tinutukoy dito? Na of that day and hour knoweth no man. Anong day yun? Day of what? Rapture or revelation? Si Big Miguel, ano tinutukoy dyan na of that day? Knoweth no man, nor the angels. Sabi nga, kahit ako, hindi ko alam eh. Hindi ama lang ang nakakalam niya. Ano yun? Rapture or revelation? Bumalik naman ang Panginoon. Dito na naman siya pumunta. Inuna niya yung paliwanag dito sa Revelation, mga signs, tapos dun sa same chapter, in-explain naman niya yung mga sign ng rapture. Bago mangyari ang rapture. So, tumatalon-talon, no? So, that day, yung rapture, walang nakakaalam, no? Exact hour or day, kahit ang Ama, kahit ang Anghel, maliban sa Ama. Kundi ang mga palatandaan, kung kailan magagawa ng rapture, kagaya ng panahon ni Noe, no? Na, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, until that Noe entered into the ark. Kala nila, walang karating. Diba? Sabi ng Bible, many are scoffers. Sabi nila, sana. Sabi nila, since the time of the fathers, everything is as they are. Ganun pa rin. So, they live their life as usual. Hanggang sa datnan sila ng baha. Ganun din, ano? Ano ngayon na tao ngayon? Eating, drinking, singing, marrying, hanggang sa dadating na ang Panginoon Jesus. Okay, verse 30, ano tayo? 39? And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Ayan, rapture, no? Rapture na yan. 41. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken and the other left. So, yung isang believer, dalawang babae, sama na ng palataya, yung isa mararapture, yung isa may iwan. Dalawang nasa bukid. Actually, meron pang sinabi yung pangdawala dito, yung two men shall be in one bed, di ba? Meron man yun? Two men shall be in one bed. The one shall be taken and the other is left. Sabi naman dito, there shall be two in the field.
The one is taken and the other is left. So, bakit gano'n? Sabihin, pagdating ng Panginoon, on one part of the globe is night, and the other part of the globe is day. Bakit? Too many shall be in the field. Diba? Pagka sa field, ano yan? Daytime yan, nag-aararo. Pero pag sinabi naman, ganun din, dalawang tao natutulog, sabihin, gabi. Diba? So, yun ang implication doon na pagdating ng Panginoon, isang bahagi ng mundo ay araw, isang bahagi ng mundo ay gabi. Habang natutulog ang mga tao, at habang nagtatrabaho ang mga tao. Yung Kristiyano, mawawala, mararatyo, at yung hindi Kristiyano, may iwan. Alam niyo po, meron matadownload dito sa YouTube eh. Hindi ganun siya accurate. Pero it gives us a scenario kung ano nangyayari sa rapture. Yung Thief in the Night, pwede nyo i-download yun eh. Ang title ng movie is Thief in the Night. Sino nakapanood nyo? Panood nyo na? Matagal na yan. Natapa ako eh. Pero nasa ano na siya, nasa internet. So kung meron kayong access sa ganyan, i-download nyo. Parang na-download yata namin eh. Yung babae doon, na-invite siya sa service. Parang ayaw pa niya nung muna. Yung sa pagkang huli, engganyo rin siya. Kasi asawa niya, Kristiyano rin. Ngayon, isang araw nagising siya. Wala na yung mister niya, so tabi niya. Pasok siya ng sigar, at gano'n, wala. Pero yung razor, yung electric razor, gumagana. Bigla siya nagsisisigaw. Capture na yata! Ayan, ano. Yung pala, akala niya na nanaginip siya, yung pala nangyayari, umpisa na ng tribulation. So nasundan pa yun sa pelikula, kumagano'n po ay Distant Thunder. So, gusto kayo magkaibigan, pero natin, yung pastor na iwan. Sabi niya, ang sabi ng pastor, I knew it, sabi niya. I preached it. Tinuro ko ito. Kahit mga pumasok sa church, dalawa sila ng pastor na iwan. So, Baka lapilay siya. oo nga, wala huli na sila. No? Maganda yun, may recommend ko sa inyo. Huwag niyo lang hanapan na ano talaga, accurate sa Bible. Siyempre, hindi naman talaga mga yan. No? Pero bibigyan sa inyo ng idea. Verse 43, But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. And he shall begin to smite his fellow servants, and eat and drink with the drunken. And shall cut him asunder, and appoint him his portion to the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. So, ito po yung isang babala sa atin, panawagan sa atin na maging alerto. Watch, sabi niya, watch. Hindi mo alam kung kailan magaling ang Panginoon. Pero yung mga palatandaan ng mga papalapit ng pagkagaling, naririyan na, Kaya, we have no time, we have no luxury of time na maging relax sa ating paglilingkod sa Diyos, Ito yung panahon na dapat medyo, tayo, porsigido. Kaya kang malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, hindi na tayo dapat na nagbibigay ng hindi mo na dapat in-entertain sa idea mo na mag-backslide muna kaya ako. Saka na lang, malapit na mabalik ang Panginoon. So, wala na sana niya dahil alam po natin, the Lord's coming is very imminent. It may come any moment, any time, maaaring bumalik ng Panginoon. Okay? So, tayo lumako po sa last part ng ating message ng umaga about Christian perfection. Sabi sa Matthew 5,
48, be therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. So, nananawagan ng Diyos sa atin na tayo po ay magpaka-perfecto. Okay? So, we have said na ang tinutukoy dito na perfecto ay yung meron pong dalawang klase ng pagiging perfecto. Alam po natin na kung ibig sabihin natin pagiging perfecto na hindi na nagkakamali, hindi na magkakasala kailanman, hindi ko na mangyayari yan. Hanggang tayo po nasa lupang katawan. No? And there are 4 kinds of perfection. Alala ba ninyo? First kind of perfection is the absolute perfection na nire-require sa atin ng Diyos. Sa Hebrews 12:14, follow me with all men and holiness, without which no man can see the Lord. Kapag hindi banal ang tao, hindi niya makikita ang Diyos. He that shall try to fulfill the whole law and yet offend one shall be guilty of all. Galatians 3:10, for as many as are the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. So God requires us to be perfect in every aspect of our lives, in every detail of our lives, na maging perfecto po tayo dahil ang reflection niya ng kanyang perfection. And God cannot require anything less than perfection because He's a perfect God. Dahil pag isinuko ng Diyos ang kanyang requirement, nangangahulugan niya na hindi na rin siya perfecto. Pero dahil sa perfecto ng Diyos, ang nire-require niya sa lahat ay maging banal. But by experience, alam po natin na wala talagang makaka-perfect niyan. Kaya ang Diyos nag-provide ng isang uri ng perfection. No? Kaya it is grace, tinatawag na theological perfection, or ang term sa Bible ay righteousness. No? Ay binibigay sa lahat ng nananampalataya sa Panginoon Jesus. Romans chapter 4 verses 1 to 5 and then Romans 10:4. Oh. Galatians 3:10. James 2:10. So, paano mapupunta ito sa tao itong perfection na ito? By believing in the Lord Jesus Christ. So yung righteousness ni Christ bilang nakatupad sa mga law ng Panginoon, ito ang ibinibigay na righteousness sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya yan, grasya yan. Yung mga ayaw pasakot dyan, sila ang mismo gumagawa ng righteousness nila. Sabi ng Romans 10:1, they try to establish their own righteousness because they have not submitted to the righteousness of God which is by Jesus Christ. So they try to establish their own righteousness. Pero sa atin na nananampalataya sa Panginoon, Christ, the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. It is as if natupad natin lahat ng batas ng Diyos. Wala tayong atraso, wala tayong guilt, wala tayong offense sa batas ng Panginoon. Dahil yung katwiran ni Kristo, yun ang napunta sa atin. Dahil siya, walang na-violate yan. At nanampalataya ka, mapapasaya yan. No? And then there's another kind of perfection, as we have said, yung perfection of karakter, na tayo ay inuhubog sa karakter na gusto ng Panginoon hanggang sa mag-mature tayo, no? Ephesians chapter 4, verse 13. Till we all come to the unity of the faith, and to a perfect man, and to the measure of the stature of Christ. Kaya binigay sa atin ang 2 Timothy 3:16 and 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya umihira yung Romans 8:28-29. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, upang tayo po'y mahubog hanggang sa maging kahalintulad tayo sa wagis ng Panginoon.
So yun pong wangis ng Panginoon, yun po yung uri ng karakter na dapat ay mamold ang lahat ng Kristiyano hanggang sa ma-adapt natin kung ano si Kristo. Ano? Yan din ang sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:18 na by beholding, we like people who are beholding in a glass, kagaya ng tayo tumitingin sa salamin, habang tumitingin ka sa glory ng Panginoon, you are changed into the same image from glory to glory. Ang illustration niya, gusto niyo yung parati mong pinagmamasdan, na-adapt mo yung mga ways ng parati mong pinagmamasdan. Halimbawa, mahilig kang panoorin ang mga laro ni Michael Jordan. Hindi mo na mamalayan, bandang uli, yung mga move mo rin, pagka naglalaro ka na-adapt mo yung mga ways ni Michael Jordan. O paborito mo si Ramon Fernandez, ako, hindi ba yan alam ng mga kabataan kaya, ano? Pero ng kabataan ko, at ang ilan dito, kilala niyo si El Presidente, si Ramon Fernandez, magaling yan eh. Ang signature move niya, yung tawag ni Joe Cantada, elegant shot, di ba? Yung elegant shot. Kasi pansa naka-4, yung naka-ganyan. Ano? So, kung siya yung parati mong pinapanood, parati mong hinahangaan yung kanyang ginagawa, maya-maya, kahit sa laro mo, ma-adapt mo yung paraan niya. So, ganun din. Habang pinagmamasdan mo ang Panginoon, pinag-aaralan mo siya, ang kanyang sistema, ang kanyang pamamaraan, pati yung kanyang pag-iisip, ang kanyang philosophy, mga pananaw sa mundo, pananaw sa buhay, yan mga pananaw na yan, ang Panginoon, ma-adapt mo rin. Sabi ng Bible, you are being changed from glory to glory. Physically speaking, nangyari kay Moises yan eh. Dahil 40 days and 40 nights, nakapiling ni Moises ang Diyos sa Mount Sinai. Ano nangyari kay Moses pagbaba niya? Yung mukha niya, naka-adapt ng glory ng Diyos eh. Di ba? Kaya nga tinakpan yung mukha niya, sabi ng mga tao, Moses, takpan mo yung mukha mo. Natatakot ang mga tao sa dahil ang mukha mo, naging neon, naging luminous. Diba? Na-adapt niya yung glory ng Panginoon. Doon din po tayo mga kapatid. Habang pinagmamasdan ng Panginoon, being changed into the same image from glory to glory. So, yung mga nangyayari sa buhay natin, according to Romans 8:20, ay working for our good, whether it is trial or persecution, for our good plan. Kasi yung mga events na yan, mga kapatid, will result to our what? Conformity to the image of Christ. Yan ang sabi niya, for whom he did foreknow or love, for whom he loved, he also did predestinate to be conformed to the image of His Son. At isang paraan para mahuhug tayo sa wangis ng Panginoon ay yung pagdaanan natin ng maraming trials. Kasi ang trials, maraming blessing yan. Diyan nahuhugog ang humility. Kasi sa trials, diyan nawawala ang yabang ng tao. Kasi pagka wala tayong trials, ang feeling natin, malakas tayo, kaya-kaya natin ang sarili natin, ang buhay natin, parang hindi kailangan ng Diyos, parang hindi kailangan ng tulong ng iba. Pagka dumaka sa matinding trials, naghirap ka ng matagal, hindi nakikita mo na, wala pala sa kamay ko aking mabuting kalagayan. Di ba? Nasa kamay pala ng Diyos niya. Habang pinagpapala ako ng Diyos. Na kapag nawala ang pagpapala ng Diyos, ito ang maaari kong sabihin. Di ba? So, nagkakaroon ka ng ganong realization. Di ba? So, nabubuo sa iyo yung humility. Kagaya ni Job, ipinanganak akong walang dala. At kung babawiin ako ng Diyos na wala rin dala, o kunin ng Diyos lahat ng aking tinatangkili, dapat no hard feelings. Total, wala rin ang akong dala ng lumabas. At kung babawiin ng Diyos lahat, so be it. So, na-develop sa kanya yung humility. Sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing that the trial of your faith worketh patience. Ngayon, kapag ka na-develop, naging well-rounded ang ating karakter, mga kapatid. Isa kang kasangkapan na kagamit-gamit. Sabi sa Bible, you are a vessel fit for the master's use. Kumbaga, isang kasangkapan na ready nang gamitin, hindi hilaw. Kumbaga sa palayok na ginawa, sakto na yung eksakto na yung curing. Hindi pa kulang sa pagpapatuyo at baka mabasag, magsira o lagyan mo ng sabaw, tutulo lang. Kumbaga, you are already, right, or fit for the master's use.
well-rounded ka na. Ari ka na gamitin kung saan-saan. Ano? So, unti-unting ginagawa yan, yung pagpe-perfect na yan sa ating pag-uugali. Kaya, asahan mo ninyo, no? Marami pang fine-tuning ang gagawin ng Diyos sa atin. Kung bago tayong mananampalataya, medyo ano pa eh. Medyo marami pang tapyas ang gagawin. Kumbaga, isang piece of ano ka, isang piece of art na sculpture. Isang raw, kumbaga, hilaw na hilaw, raw. Isang kahoy ka lang, di ba? Gagawin kang imahe. Gagawin kang imahe ni ano, ni Kalunso. Grabing tapyas ang gagawin so, lalaki pa, di ba? Para matanggal yung shoulder. Para limitaw yung shoulder, malaking tapyas ang gagawin. Di ba ka, sa pag-ugali, bago mahubog ang pagka-Kristiyano sa'yo, maraming kakabasin sa'yo. Kailangan mawala ang mura nito. Kailangan mawala yung yabang nito. Kumbaga, matitinding proseso, malalaking chunk ang kinichip sa'yo. Mawala ang bisyo mo dapat. Di ba? Medyo matindi ang mga proseso. Ngayon naman tumatagal ka na, ano yung kailangan? Fine-tuning. Mga palihan-lihan na lang. Wala, meron pa mga diferensya, pero unti-unti nang kinikinis, di ba? Hanggang sa ma-reflect ang glory ng Panginoon sa atin. Maganda pala maging Christian. Maganda pala ang mga nililigtas na Diyos. Tingnan mo. Di ba sabi ng Bible, we are taught the doctrine of Christ through our lives. Napapagyan at nalalagyan ng palabuti ang mga aral ng Diyos sa mga buhay ng mga Kristiyano. So yan ang natawag na perfection of character, no, na unti-unti inuhubog sa atin. And then, the last kind of perfection is the spiritual growth, ano? From babyhood, to young man, to adulthood. Maalala niyo yung sinasabi ni John sa sa book of John na I write unto you, children. Di ba? I write unto you, young men, because you are strong. I write unto you, fathers, because you have overcome the evil one. So, yan po yung mga Kristiyano na hindi literally na matanda at bata, diyo. Yung mga Kristiyano na iba-iba ang level sa spirituality. So, unti-unti ang pinag-perfect ka, magmula sa baby Christian, young Christian, up to matured Christian. Yan po ay ginagawa sa atin ng Panginoon, ano? So, ang sabi po sa atin sa Ephesians 4:11-12, for the perfecting of the saints, kaya nagbigay ng Diyos sa mga pastors, teachers, evangelists, for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ. Till we all come to the unity of the faith, that we henceforth be no more children. Hindi tayo manatiling bata, tossed to and fro by every wind of doctrine and cunning craftiness of men. Hindi ka na basta-basta magadala sa kung anong aral ng mga tao. Okay? Now, let's go to another point. Reasons why we must be perfect. Ano bang dahilan bakit tayo maging perfect? Ang sagot lang sa atin ng Matthew 5:48, even as your Father in heaven is perfect. Dahil Ama, perfect na Ama ang tumawag sa atin, dapat din tayo maging perfect. Kagaya ng panawagan niya na, be holy for I am holy. So, dapat nire-reflect natin ang Diyos kung ano siya. Alam po natin ang ano niyan, pinaka-climax niyan, ang ultimatum niyan sa glory. Pero yan po ay mananatiling aim, pursuit, and goal ng bawat Kristiyano na maging holy tayo sa ating pamumuhay. Huwag tayong ma-discourage na, ako, sa langit lang mangyayari yan. Kaya, hayaan na lang ako. ako, ano ako, di ho. Nilalagay sa atin ng Diyos na gawin mong goal yan. Alam mo hindi ka perfect, pero gawin mong goal. At hindi mo rin mag-perfect habang nasa lupa ka, pero nananatiling goal natin yan. Sabi ng Bible, be holy, for I am holy. Be perfect, even as your Father who called you in heaven is perfect. He is also perfect. So, wala tayong magagawa, no? Dahil habang pinagsisikapan po natin maging perfect, the more that we are glorifying God, mas nag-glorify ang Panginoon. Ano? It is for the purpose of glorifying God. And the less you conform, when you are less conformed to Christ, and the less you glorify. Instead of you glorify God, what do you bring to the Lord?
you dishonor, and you disgrace. Samantalang kung nako-conform ka sa image ng Panginoon, nag-glorify ang Ama. You remember Matthew 5, 3:16, di ba? Let your light so shine, sabi niya, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The more na nagiging perfect ang Kristiyano, the more na nauugog ang kanyang pagka-Kristiyano, the more na nag-glorify ang Ama. Natutuwa ang mga tao, natutuwa ang mga neighborhood, sabi nila, magandang pagkaroon ng kapitbahay na Baptist. Magandang pagkaroon ng kapitbahay na Kristiyano. Bili mo, hindi ko inaalaala, mananakawan ako. Pag-iwan ko na ilang araw ang aming bahay, alam ko, babal kayo ng kapitbahay ko kasi Baptist yan, kasi Kristiyano yan. So, nag-glorify ang Ama dahil sa mabuting ipinapakita ng kanyang mga anak. Ano? So, basahin po natin ang 2 Corinthians 3:18. Kaya nga ang Diyos, inireveal niya ilang karakter niya para pamarisan natin. Ano ba yung mga karakter ng ating Panginoon Jesus? Like patience, humility, maging mabait, maging kind, mapagsilbi, gano'n yun, ang Panginoon Jesus, di ba? Lahat naman ng pwede maglingkod sa tao, yung Creator pa, pag-alala niyo, he stooped down and wash the feet. Aba, mahirap gawin yun. Kahit ngayon yata, pagkagawa niyo sa akin yan, magkagalawang isip ako baka kahit inigin ko kayo gawin niya, baka pagdalawang isip din kayo Hugasan niyo pa ako. Panginoon, nagdalawang isip ko siya. Diba? Naalala niyo Panginoon, the creator of the universe. Bago mo gawin yan, luluhod ka. Kasi, ang hugasan mo, mababa, di ba? So, lumuhod ng Panginoon sa harapan ng kanyang taong likha. Hinugasan ang kanilang paa. Hinugasan ang paa ng kanyang mga nilikha. Sayangan ni Pedro, sabi ni Pedro, ako, Panginoon, huwag niyo pong gawin sa akin yan, nakakahiya. Ano lang sagot ng Panginoon, kung di ko gagawin sa yan, ay, wala kang bahagi sa akin, umira lang kanyang pagka-deprave. Aba, paliguan nyo na lang ako, huwag na lang hugas ang paa, para dumami yung bahagi ko sa inyo. Umira yung kanyang pagka-karnal, Ang sagot ng Panginoon, naliguan na, hindi na kailangan liguan ulit. Kundi yung paa na lang kasi maya nadudumihan ng paa. At tinuturo doon ng Panginoon yung forgiving one another's offenses at serving for one another's needs. So, pinakita ng Diyos ang kanyang ilang mga character attribute para pamarisan natin according to 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabi dito, but behold with open face, beholding us in a glass, the glory of the Lord. And when we behold the glory of the Lord, what happens to us? We are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Habang dinemeditate mo, you are focused, you are occupied of meditations about God, about Christ. Habang inisip mo ang Panginoon, na-adapt mo yung ways niya, na-adapt mo yung kanyang philosophy, kanyang pananaw sa buhay, pananaw sa mundo. Ma-adapt natin yan. Ganun din, habang pinagmamasdan nyo yung mga alagad, binabasa natin ang kanilang mga epistles, ma-adapt mo yung mga thinking nila Di ba? Ano ang pananaw ng mga alagad? Ang mga Bible characters, they consider themselves what? Pilgrims. Kaya habang pinag-aaralan mo yan, kasi ikaw, ano ba naman yung material na yan? Pilgrim lang naman tayo, iwanan din yan. Di ba? Na-adapt yung mga ganung pananaw sa buhay. Ano ba yung mga pananaw ng mga alaga? Having therefore food and raiment, be content. Hindi sila masyadong mapaghanap sa mga karangyaan ng mundong ito. Ang kanilang prinsipya sa buhay, meron kang pagkain at meron kang damit. Kumbaga, the bare necessities of life. Meron ka lang ang kailangan para mabuhay, sapat na yan. And spend the rest of your life serving the Lord, praising God. Dahil kapag ka masyado ka na-entangle sa mga material things of the world, ano pa yan sabi na ni Paul sa Timothy, pwede maging dahilan pa yan ng downfall ng maraming tao. Yung hindi nakayanan, alam nyo ba na mas mahirap i-handle ang prosperity kaysa sa adversity. Dahil sa adversity, automatic reaction ng Kristiyano automatic reaction natin pag-pray. Pero ang prosperity, mas mahirap i-handle yan.
Sabi ni Paul, marami sa mga Kristiyano, they pierce themselves through with many sorrow. Hindi nila nakayanan ang riches dahil deceitful, madaya. Ano? Madaya ang kayamanan. Naaagaw niyan ang tiwala sa Diyos. Yung sense of security mo nawawala sa Diyos, nalilipat sa kayamanan. Parang hindi mo kailangan ng Panginoon. Sabi ng Bible, ang mga taong hindi nakayanan ng prosperity, mga nangasingsay. They pierce tinuog nila ang kanilang sarili ng napakaraming kalumbayan. Kaya sabi ni Pablo, do not be covetous, having therefore food and raiment, be content. Maging kontento na kayo. Ano? So habang binabasa mo kanilang mga pananaw sa buhay, ma-adapt mo yan at meron silang point, ano? Meron silang point. Alam niyo, ang tunay na kaligayahan, hindi nabibili sa pera at hindi rin na-measure sa pera. There are things more important than material, like friendship. Diba? Marami kang pera, wala ka namang kaibigan. Marami sa mga pera, diba? Tago na tago sa mga tao. Nakautangan ako niya, tago. Ay, marami ako pera. Ako, baka ma-hold up, baka ma-anak ako. Marami ka ng ilan sa tao. Pag inisip ko, kung hindi ka mahikutangan, ma-hold up, o makikidnap, o magagancho. Sabihin pa wala kang pera eh. Alam ko yung kwento ng isang tao na dahil sa sapat, naghirap. Kasi nakakita siya, bigla siya yumaman eh. Bigla siya yumaman. Dami niyang pera. Nakakita siya ng salaset. 30,000. Binili niya agad. Kaso nga lang, ang na-realize niya, pag ito binili ko, hindi babagay sa mga nandito sa bahay. So kailangan bibili ko yung mga ma-match. So dahil sa kailangan mag-match yung mga kasangkapan niya sa bahay, bumili pa siya ng kasangkapan na mag-match dun sa kanyang napakamahal na salaset. At nung gumanda na yung kanyang mga salaset, hindi pa nabagay yung bahay niya. Dun sa napakagandang gamit, pinagawa niya ngayon yung bahay. Hanggang sa, halos wala nang natira, sabi niya, kasalanan ng sofa ito. Kasalanan ng salaset. Kahapol-hapol ko dyan sa ano na yun eh. Naubos ko na yung pera ko. Hindi na tuloy babagay yung kanyang karag-karag na sasakyan. Kailangan, ang ganda ng bahay mo eh. Kailangan magmamatch yung sasakyan mo dun sa wala na. Diba? So marami kong hindi nakakayanan ang prosperity. So we need to adapt ourselves to the way Bible people or character think about life, their philosophy. Sabi ni ang Bible, si Moses, though he was a successor to the throne of the Pharaoh in Egypt, di ba? Pero mas pinili niya na mag-identify sa mga slaves na Israelite. Because he looked at the riches of Christ as greater recompense, not the greater riches in Egypt. Kasi ang kayamanan sa Egypt, pansamantala, pero nasa Panginoon, yun ang hindi masusukat. Hindi mo, sabi ko nga mga kapatid, maraming bagay sa mundo na hindi ibibigay ng pera. Kahit marami ng pera kung yun nga, wala kang kaibigan, wala ka namang satisfaction. Kasi ang tunay na riches, hindi naman sa kung gaano halaga ng item mo eh. Kung gaano mo na-enjoy yung item mo, di ba? Pero mga Jaguar, di mo nun ma-enjoy. Ay, huwag ka sa lubak, masisira pa kilalim niya, Jaguar yan. Hindi mo na ma-enjoy pag-drive mo. Kaya't maya, preno. Pag-drive ko ang sasakyan mo, owner, ay, lubak-lubak. Sige, saya, di ba? Roller coaster. Patay goles ko. Ganyan-ganyan ka sa lubak. Di ba? So, wala yan sa halaga na kung meron ka, kundi kung paano mo na-enjoy kung anong meron ka. Ito? So, we are being changed from glory to glory kung anong parati mong iniisip, anong parati mong binanditin. So, maging goal po natin yan na maging perfect. Dahil yan po nilagay na goal sa atin ng Diyos. Be therefore perfect, even as your Father in glory is perfect. So, the more we grow up in Him in all things, the more we glorify Christ. Mas na-glorify natin siya.
habang tayo'y nagiging kagaya niya. Siya po ang ating goal, perfection, ano, yung ating aim na maging kahalintulad ng Panginoon. So kung goal po natin yan, dapat maging object ng prayer natin yan. So if that's our goal, pag-pray ang goal na yan ang ating. Although hindi perfectly, pero it remains to be a goal. At kapag ka-goal mo yan, at pinag-pray mo yan, ito nga yung sinasabi ko na samahan ng effort. Yung pray ka lang ng pray, tapos wala ka namang ginagawa. Gusto ko lumago, gusto ko mag-mature. Ayaw namang magbasa. Ayaw namang mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano mangyayari sa mga pangarap mo na yan? Ano mangyayari sa mga pagnanais mo na mag-mature ka, maging kagamit-gamit ka sa Diyos? Wala ka namang effort na ginagawa. So, samahan mo ng effort niyan. Gumising ka ng maaga, manalangin, mag-devotion, matulog. Pag may mga preaching, makinig ka, may mga seminar, atinan mo. Ano, hindi yung hangad ka lang na hangad na sana malayo ako sa mga kasamaan, malayo ako sa mga kasalanan, malayo ako sa mga tukso. Eh, hindi ka naman lumalayo, hindi ka naman lumalapit sa kung saan ka mahingatan. Diba? Kailangan meron kang effort. Otherwise, hindi tunay yung panalangin mo na yan. At yung goal mo, mukhang hindi mo siya nagiging goal. Ano, so yun po nawa ang ating pong dapat na maging goal sa ating buhay. So we should keep on reminding ourselves, not only na para mag-glorify ang Diyos, kundi i-remind din natin na maraming mawawala sa atin. Anong mawawala sa atin, mga kapatid? Kapag ka hindi tayo naging perfect, hindi tayo nag-mature. Mawawala sa atin, happiness. Diba? Magparating kasalanan, di ba? Ano nangyayari sa Kristiyano? Di ba? Isang bagay na nagpapalungkot sa Kristiyano. Anong nagpapalungkot sa Kristiyano? Di ba? Kasalanan. Pero kung medyo nababawas-bawasan, hindi ko sinabing nawala, kundi nababawasan, di ba? Kasi connected ang happiness sa performance of the will of God. Di ba? Sabi ng Bible, if you know these things, happy are you if you do. Di ba? Happy are ye if you do these things. So, ang happiness ng Kristiyano, kapag natutupad niya ang salita ng Panginoon. At ang misery, saan natin i-connect ang misery? I-connect ang misery saan? Sa kasalanan. Marami sa mga kalungkutan ng Kristiyano connected sa kasalanan. Bunga ng kasalanan. Kaya, i-remind mo ang sarili mo na pag hindi ko ginawang aim ko sa buhay ko, malamang maraming atraso, maraming kasalanan na magagawa ko. At kapag ka nagawa ko yung mga kasalanan na yan, hindi lamang sa nadi-disgrace ko ang Diyos, hindi lamang sa nadi-dishonor ko siya, puro misery ang sasapitin ko sa buhay ko, puro kalungkutan. Diba? Hindi lamang nasira ang testimony mo, nasira ang buhay mo, nasira yung confidence sa mga taong nakakakilala sa iyo sa Christianity, nasira ang confidence nila sa Bible, at yung mga consequence ng mga kasalanan ginawa mo, kasama yan sa mga misery na dadanasin mo. Ano? Samantalang kung nababawas-bawasan yung kasalanan sa buhay mo, hindi ka lang nakaka-glorify, kundi happiness. Andiyan ang happiness sa'yo. Na hindi ka man sagana sa anumang bagay, makilala bagay, pero masaya ka na napupulfil mo ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. No? So, misery is always connected with sin and holiness with true happiness. Saka hindi lamang yun, mga kapatid, ano? Sino ang merong rest? Ano maaaring mawala sa'yo kapag hindi ka na-conform to the image of Christ? Rest! Yung kapahingahan, pang-spiritual. Anong sabi ni Christ? Kailan nakukuha ang kapahingahan niya? Kapag pasan natin ang kanyang pamatok. You remember Matthew 11? Take my yoke upon you and learn of me, and you will find what? Rest for your souls. Pag tinanggal mo yung pamatok ng Panginoon, akala mo, wala akong obligasyon sa Diyos, wala akong obligasyon sa church, wala akong obligasyon sa mga Kristiyano, wala akong obligasyon sa mundo, masaya ako. Hindi ka pala sasaya. Sa tunay na kasayahan ay kapag nilagay mo sa balikat mo ang pamatok ng Panginoon. Ano yan? Christian duties. Yung duty ng Kristiyano, yung duty mo sa Diyos, yung duty mo sa simbahan niya, duty mo sa kapwa Kristiyano, duty mo sa kapwa tao,
Pag ipinasan mo yan, dahil yan ang pangako na binigay sa atin ng Panginoon, nandun pala ang kapahingahan ng Kristiyan. You will find rest for your souls. Kanya, in the performance of your duties. Nabubuhay naman tayo mga kapatid, hindi sa kapritsyo natin eh. Hindi sa freedom na hinahangad mo eh. Ang tunay na kaligayahan wala sa freedom. Ang kaligayahan nasa fulfillment of duties. Dahil yun ang disenyo ng Diyos eh. The more na nakukonform ka sa design ng Panginoon, mas nabibless ang buhay mo according to Ecclesiastes 12:14. For this is the whole duty of man. Keep His commandments. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun po ang buong katungkulan ng tao sa mundong ito. At tumaring ang mga utos ng Panginoon. At kapag nag-fulfill natin yan mga kapatid, one day you will wake up, I am after all a happy person. Masaya pala akong tao. Dahil nasusunod ko ang plan ng Diyos sa buhay ko. Ang obligasyon ko sa kapwa, obligasyon sa mahal sa buhay, obligasyon sa church, obligasyon sa Diyos, na fulfill ko. Saan nakikita? Sa duty. Sa pagtupad ng duty. Pero yung hanap ka ng happiness, biyahe ka ng biyahe kung saan-saan, bili ka ng bili ng kung ano na makakapagbigay sa'yo ng happiness, nasabi nga ng Diyos, wala sa mundo itong happiness eh. Wala sa ino-offer ng mundo ito eh. Bibigay man sa'yo yung happiness yan, sandali na. Di ba? Punta ka ng Maracay, masaya. Magkatapos na pag-uwi mo. Alam niyo ba na maraming tao na taon ang pinaghanda para sa isang bakasyon? Magpapakasyon, magpapakasaya, pero pag-uwi, galing bakasyon, hindi na nag-uusap. Di ba meron ganyan? Nagpakasyon, talagang hinahangad sumaya. Taon ang ginugol ang paghandaan yung biyahe na yan. Nakailang araw lang sa bakasyon eh, pag-uwi sa bahay, hindi na mga nag-uusap. Away na. Inubos mo lahat. Hindi ko sinabi sa yun na pala yun. Yun na pala yun. Sa ibig pala natin ang ginastos mo dyan. Wala na. Natapunan na yung pleasure. So wala yan na kapatid sa ino-offer ng mundo ito. Wala sa mundo ito. Ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtupad natin sa ating mga tungkulin sa Diyos. Ano? So, para ano pa pwede mawala na kapatid? Yung triumphant exit sa buhay natin na yan. Psalm 37:57. Yung matagupoy na exit, triumphant exit. Kasi merong exit sa mundo na parang ayaw mo pa kasi parang meron kang unfinished business eh. Parang nakakahiya, nakaalis ka na sa buhay na hindi maganda ang performance, di ba? Maganda yung nakaalis ka sa isang bagay na big flying colors, di ba? Payag ba kayong gagraduate, pasangawa? Di ba? Kung sa school eh, graduate nyo na, pero natakot-takot na pakiusap. Sir, pwede bang project lang ako? Sir, pwede bang isama na ako, mga marcha lang? Kagraduate nyo na, pero parang ano, pilit, parang pwede lang, ulitin na lang eh. Pwede bang ulit na lang? Mas maganda yung exit ka na talagang lahat, matulwin mo, requirement, pasado ka, di ba? You are graduating with flying colors. In flying colors, magandang deserve mo, no? Triumphant exit. Psalm 37:57. Pakibasa po, Psalm 37:57. Wala? 37:37. I-rumble natin. Oh, yan. 37. Mark the perfect man, or the upright, for the end of that man is peace. Ang wakas ng taong yan ay kapayapaan. 2 Peter 1:11. 2 Peter 1:11 is a verse. 2 Peter 1:11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. 10. Wherefore, the rather, brethren,
Give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? So, kapag na-fulfill natin yung ating duties, mga kapatid, we are conformed to the image of Christ, we make perfection, ano? Our goal, maganda yung exit mo sa mundo. Maganda yung commendation sa ng Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Hindi yung umuwi ka na nga, nagwawala ka lang sa mundo. Pinatay ka ng Diyos dahil saan yan? Sin unto death. Inuwi ka na lang dahil baka mas malala pa yung gagawin mo sa mundo. Kaya binigyan ka na lamang ng sin unto death. Ano? Kasalanan yung ikamamatay mo. Mas maganda yung pag-uwi mo sa langit. Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the peace of the Lord. So mga kapatid, hamunin natin ang ating sarili na bagaman hindi tayo makaka-perfect sa mundo ni Lord, nananatiling goal natin ang ayusin ang ating sarili. Huwag tayo ma-discourage sa experience ng iba. Dapat yung iba, ganyan, ano? Dati pa nga pastor yun eh. Tuloy nyo, ano? Huwag tayo ma-discourage sa gano'n. Huwag tayo ma-discourage sa naging experience mo na. Sabi mo, hindi ko talaga magawa, ilang ulit na eh. Tinatry ko talagang, mahina ako dyan eh. Huwag ka ma-discourage dahil sa experience mo. Huwag ka rin ma-discourage dahil sa naging sinabi ng iba. Sabi mo na, sila nga, pastor eh. Ako pa. Wala makakagawa niyan. So, ano yan? Negative yan. Negative yan. Huwag kang ma-discourage sa ganun. Ano? Dapat ang attitude natin with Christ, I can do all things. Dahil sa Panginoon, magagawa ito. Dahil sa Panginoon. Hindi ko man ma-perfect. Aangat ako. Aangat ako. Hindi man ma-perfect ang ugali ko, pero improve. New heights. Sabi nga sa song na higher ground, ano? New heights, I'm gaining every day. Then balik mabagal, pero unti-unti, may nagbabago. Sabi nga, yung hihigit ng tubig sa ilog, ano? Basket. Balik-balik sa ilog, hindi nakakakuha ng tubig yung basket kasi butas. Basket yun, butas talaga yun, di ba? Pero kahit walang nakukuha, may nangyayari maganda kasi lumilinis yung basket, pumuputi. Di ba? Balik-balik ka sa tubig, wala naman nakukuha. Pero huwag mo sabihin walang nangyayari maganda. Dahil yung basket, lumilinis habang patuloy na labas-masok sa tubig, lumilinis yun. So, okay lang na mabagal, pero huwag kang titigil. Dahil yung, ano na yan, yung patuloy na yan, unti-unti, ano, pero pa rin nangyayari maganda dyan. So, tayo na-discourage. Tayo ko ito mo yun, naging mga